But every time na nababanggit yung childhood mo, immediately nagiging emotional ka. Di ba po, usually sa mga bata is ina-enjoy po nila, ganyan. Pero po sa akin, yung parang maaga po ako namulat into world na kailangan umintindi. Ngayon po is, hindi pa alam ng family ko na, alam ko na po yung totoo. We are with one of the emerging vloggers and content creators po dito sa Cotabato City, the very young Carolina. Hello po! Kamusta? Okay naman po. Ngayon, I'm so happy na in-invite niyo po ako sa talk show na to. Kasi nakikita ko lang po siya sa Facebook, ganun. And now, nandito na ako. Hello! Yun no. So, for now, enjoy your coffee Yes, habang super tayo init. nakikipagkwentuhan dito sa napakagandang lugar. No? Bambulan! Shout out kay Shim na nagbigay sa atin ng space para sa kwentuhan na to. Nakilala ka, no, Carolina, dun sa yung very catchy and very distinct mo na introduction, no, the way you greet audience. At syempre, no, hihilingin natin kay Carolina ngayon na gawin yung intro na yan. Go! Yes po. Hello guys! It's me, Carolina! Ayun, no? Ayan. What does it mean to you pag sinasabi mong, hello guys, it's Carolina? Ang real name ko po pala, sir, is Carol Angela S. Villa. And gumawa po ako ng page po, pinangalanan ko ng Carolina. So, doon ko po na-express yung mga daily experiences ko and na-encounter ko sa life. Ilang taon ka na ngayon? 22 po. Working na? Ano? Ano pa po ako? Student. Anong year mo na? 4th year po, psychology student. Okay, so graduating. Yes po, graduate. Single pa ba? Yes, Taken? po. Complicated? Ano? Secret. Paano mo i-describe yung childhood mo? Basta na-mention talaga yung childhood, parang nagiging emotional ako. Bakit? Bakit? Kasi, kaiyak ako sa... But every time na nababanggit yung childhood mo, immediately nagiging emotional ka. Di ba po, usually sa mga bata is ina-enjoy po nila, ganyan. Pero po sa akin, yung parang maaga po ako namulat into world na kailangan umintindi. Hindi ko po na-experience yung kailangan pag bata po tayo, I-enjoy mo yung i-enjoy po pagiging natin, ganito, walang mga problema kasi ganun po usually yung mga bata. Actually, adopted po ako and ngayon po is hindi pa alam ng family ko na alam ko na po yung totoo. Nalaman ko po, 9 years old pa po ako na adopted ako kasi diba, syempre po bata ako, ganun. Tapos, may kalaro po ako, pinsan ko. Tapos yung lola po niya, sinabi niya po sa akin na, di ba patay naman yung mama, papa mo? Tapos ako po si mami man, buhay pa nandun sa bahay. Tapos umuwi ako sa bahay, chinek ko yung mami ko. So, buhay pa man ang parents ko, nasa bahay, natutulog, gano'n. Tapos naging, parang tumatak po yun siya sa akin. Tinatak ko, bakit na nasabi sa akin yun? Bakit nasabi ng lola yun sa akin? Tapos, day by day, nasa loob ako ng bahay namin. Tapos uso pa yung mga palabas na ampun-ampun yung Princess Sarah, ganyan. Tapos parang na-experience ko, parang yung mga hindi dapat ma-experience ng tunay na anak is na-experience ko. So that's why nagtatak po sa isip ko na siguro adopted ako, siguro ampun ako, gano'n. Pero hindi po ako na walang proof. Tapos that time, yung uso na po yung Facebook, kinontak ko po yung parang helper po namin before sa bahay, yung nagbabantay po sa akin. Tapos yun pala po yung tunay ko po na ate. So, pina-adapt ka dahil namatay yung parents mo? Or Yes. buhay pa sila nung pina-adapt ka? Buhay pa po sila pero yun nga po sa probinsya po, sa Mlang, is super hirap po ng buhay that time. So ang hirap po pinaampon na lang po ako. Kasama yung ate mo? Yes po, kasama yung ate ko. Pero doon sa biological na parents mo, ilan kayo magkakapatid? Nasa 11. Madami. Yes po, ako po yung pangalawa, second to the last na bunso. Okay. Pero sa lahat ninyo, kayong dalawa lang nung ate mo yung Yes pinadap. po. Yes. The rest, sa kanila nakatira. Opo. Tapos may maaga nagpamilya, ganon. Nalaman mo ba kung ilang taon ka nung binigay ka? Mga 8 months po. At least may nag-aruga sa'yo, may Yes po. nag-save, and look who you are right now. With all the experiences. Papaano hinubog ng yung mga pinagdaanan mo
yung ikaw ngayon as Carolina? Siguro mas naging strong po ako, independent. Pag may problema po, nasa isip ko na po na problema lang yan, is malalampasan din natin. Ngayon lang yan, hindi yan magsistay. So, ganun, go with the flow lang po sa mga problema na-experience na na-encounter natin sa buhay. Kasi, andyan na yan, so hindi na natin mababago. Ang sa atin lang is kung paano natin siya i-handle. And marami naman po tayong nalampasan ng mga problema, which is nalampasan natin. So, pag binigyan po tayo ng problema ulit, naniniwala ako sa sarili ko po na makakaya ko po ulit yun. Happy ako and blessed kasi na-encounter ko yun and nalampasan ko. Factor ba na kaya ka kumuha ng psychology dahil sa mga bagay na yun? Yes po. Siguro parang blessings in disguise yun po yung nangyari. Kaya mas lumawak po yung pag-uunawa ko and pag-intindi ko po sa mga tao. Ngayon, papaano pumasok ngayon yung pagiging vlogger mo? Kailan lang to nag-umpisa? Last year lang po, siguro mga November. Tapos, before po, love ko na po talaga i-film yung sarili ko, mag-make ako ng video, ganyan. Sabi ko, gawin ko na lang ito, digital diary. Kasi, mas gusto ko siya i-film yung sarili ko. Kasi, in case man po na mawala ako sa mundo or ma-deads ako, di ba? Patay agad. At least maraming mapapanood yung mga tao about me na serious, like malungkot ako na sa page ko naman po, yung mga na-encounter ko, yung mga na-experience ko, is mapapanood po ng mga tao na after lahat ng mga na-encounter ko po sa buhay ko is masaya pa rin po ako and na-experience ko po itong mga ganito. Ano yung gusto mong message nung mga content mo sa mga viewers mo, especially the youth? Enjoy lang po. Enjoy kung ano po yung moment na kung saan po kayo nilagay is enjoy lang. How do you want to be remembered by the people? Kilala naman din po ako ng mga iilan na mga na-encounter ko sa paligid ko na masayahin po talaga ako. And yun, pag nawala man ako sa mundo, at least na ma-remember nila si Carolina na masaya po. Pero wag naman patay agad. Yes, Bata po. ka pa. Despite sa mga napagdaanan mo, bakit pinili mo na maging ganyan? Happy na person. Malungkot na po yung buhay. So kung magiging malungkot pa po ako, is parang pangit naman po, 'di ba? Okay. So parang pinili ko po yung way na magiging masaya, ganyan, kahit may mga problema. Kasi yung problema is nandyan na. Yung mga kalungkutan, yung feelings po natin is nandyan na. So nasa atin pa rin po yung desisyon kung buong buhay po ba natin is maging malungkot lang po tayo. Good thing na nagamit mo siya into Yes positive. po. Kasi maraming similar experience. Tapos napapariwara, no, nagagamit into bad things. Yes So, I commend you on that. Sabi nga, happiness is from within. Paano nakatulong sa'yo ngayon yung pagbablog mo, no, para mag-cope up ka doon sa mga kiramdam mong kakulangan sa life? Pag nagva-vlog po ako, parang mas masaya po ako, mas magaan. Like, pag nag-edit, tapos nagbabak po yung mga memory ko, "Ay, masaya ako kanina," ganyan. Tapos, Nare-remind yes, ka. nare-remind po talaga ako na, dapat wala akong time maging malungkot ngayon. As of now, parang super saya ko naman po sa mga experience and lalo na po sa mga opportunity. Hindi naman siya ganun kalaki, pero para sa akin talaga is super laki na po talaga yon. Nakakatulong po siya sa baon ko everyday kasi yung yung stepmom ko po kasi ngayon is na mild stroke po siya. So bale yung mga kung may babayaran man ganyan, parang masyadong heavy kung hihingi pa po ako sa kanila. So pag kinuha po ako ng mga business owner na mag-promote or magawa lang po ng skit sa business po nila, so nakakatulong po yun sa akin sa pang-allowance ko and sa mga gasto ko po everyday. Madalas nakikita ka na tumatakbo, no? Na ano yung reason na madalas kang tumatakbo at sinishare mo yun sa maraming tao? Para po maiwasan yung pag-iisip natin ng negative. Kasi by running po, marami ka pong mga nakakasalamuha ng mga friends. Tapos yung topic nyo lang po is about running. So naiwasan po talaga yung mga negative topic. Normal lang naman yung mga negative. Pero yun, pag nasa running po kasi kayo, pinag-uusapan yung anong pace mo, pagbilisan, ganyan. So, may bagong shoes ka ba? Mga ganun lang po yung mga topic. So, yun yung mental na effect, ano? Yes po.
physically, napakaganda nun sa kalusugan natin. Yes No? po. Meron bang yung mga nagmarka sa'yo na, di ba, may impact kasi yan, i-comment ng tao yan, may mga magme-message sa'yo or may mga kakausap sa'yo. Ano yung pinaka-paborito mong naging testimonial ng viewers mo or followers mo na nalaman mo na hanggang ngayon parang pag inaalala mo napapangiti ka? Ay, ano po, may nag-share po sa akin ng isang, sa community run po, member po ng community run ko is, dahil daw po sa akin, parang nabawasan po yung kalungkutan niya kasi namatay daw po yung father niya, ganyan. Tapos nakita niya daw po yung video ko sa timeline na parang masaya daw po, and marami daw po akong nakakasalamuha ng mga runners. Tapos nag-try po siya na mag-join sa mga community run ko. Tapos doon niya po na, parang nag-join na po, nag-start na po siyang mag-join sa mga run event, ganyan. So, yun, nabawasan po yung pag-share, pag mga kalungkutan na naramdaman niya. Kasi, yun nga po, nawalan po siya ng mahal sa buhay. So, pagkakita niya po ng video ko, parang blessing daw po yun para lingawin or yung kalungkutan. Relief, no? Relief Yes for him or for her. Yes po. Kung may chance na kausapin mo yung sarili mo na 9 years old, no? The 9 years old Carolina na found out niya na adopted pala ako, ano yung sasabihin mo sa young Carolina? Sa hello, 9 years old Carol. Ngayon si Carolina ka na. Eto, nakaya mo, congratulations sa'yo. Okay lang yan na na-experience mo yung mga hindi mo dapat ma-experience nung bata ka pa. Pero tignan mo ngayon, malayong malayo na and nakaya mo. Yung mga sinabi mo na sana paglaki mo, ganito ka, is nagawa mo. Hindi ka nanatili na naging naging matapang ka and hindi mo hinayaan na yung mga experience mo before na tumulak sa'yo na maging masamang bata ka. Ginamit mo yung mga experience na yon para mag-grow ka and maging lakas mo and naging reason mo yung mga na-experience mo before para maging sino ka man ngayon. And tignan mo, day by day, sana happy ka dahil eto na tayo ngayon. Lagi mo tatandaan na ang ginto hindi nabubuo as gold kung hindi yan dumadaan sa matinding puwersa. Diba? Kaya yung mga kagaya mo na lumaki sa ganung setting, na pagdaanan yung mga ganung hirap, lumalaking yung independence, survivor, kahit saan ka itapon, you can survive. Alam mo, Carolina, no, the reason bakit in-invite kita dito, kasi yung generation yon, no, maraming kabataan ngayon na pwedeng the same yung dinanas, no, sa'yo. Oo. Merong mas worse, no, or merong hindi pa naranasan pero dadanasin pa lang. Yes. So, we are looking forward na etong story mo, etong video natin could somehow help them na mag-cope up din, no, sa pinagdadaanan nila, whatever yung pinagdadaanan nila. At kung bibigyan mo sila ng mensahe ngayon based doon sa mga natutunan mo na pagdaanan mo, ano yung mensahe na gusto mong ipaabot sa mga generation? Kung may mga problema man po na darating po sa atin is hayaan nyo na yung situation mismo ang magsosolve sa kanila. Huwag nyo na po ipa-stress yung sarili ninyo na paano ito isolve, ganyan. Normal lang po na pag may problema sa atin is talagang bibigyan natin ng solusyon. Pero wag po natin masyadong problemahin kasi day by day maghahanap po talaga yung panahon na mawawala yon, di ba? Pag yung damit nga po na bago, pag sinusuot po natin, di ba, kumukupas. Ganon din yung problema. Pag nandyan po yung problema, at kukupas din po yun. At maniwala po kayo sa sarili ninyo na malalampasan ninyo yon. And, ayun, i-enjoy nyo po at maghanap po kayo ng ng paraan para hindi nyo masyado maisip yung problema. So, mag-involve na kayo sa mga activity like running, pickleball, or any outside activity. Yun po, mahalaga po talaga na lingawin din po natin yung sarili natin. Huwag masyado i-problema yung problema. Oo, yung problema, wag mo nang problemahin. Ano? Yes po. Parang gutom lang yan, lumilipas. Yes po. Ano yung aabangan ng mga tao sa'yo, Carolina? Ayun, patuloy pa rin po ang ating mga community run. Sa mga gusto pong mag-join ng community run, pwede po kayong mag-message sa page ko, ganyan. And open po ang community run sa mga sponsored po kasi
pag may mga activity po kami, ganun, kailangan po ng water, ganyan. So, yun po. Marami po kayong aabangan sa akin sa mga darating na mga araw. So, for now, behave po muna tayo dahil kakatapos lang ng 90th Kudaratin Festival sa Sultan Kudarat. And, ayun, successful naman po yung event. Congratulations sa lahat. And, ayun po. Ayan. So, thank you, Carolina, Yes, for gracing my invitation to be part of Yes, my thank you humble so show. much. And salamat din sa tiwala sa pag-share mo ng story mo. Medyo mabigat yon, but hopefully, it could inspire a lot of young people, especially the Bangsamoro people. So yon, sa lahat po ng mga dumadanas, ng mga kagaya ng dinanas ni Carolina, or kahit man hindi ganon, as long as yun, kung anumang problema ang pinagdadaanan nyo, na huwag nyong isipin na katapusan na ng mundo. Kagaya ni Carolina, nagamit po niya sa tama. Ginamit niya into positive, into productive thing. Kaya ngayon, instead na yung negative mag-down sa kanya, yun yung reason bakit siya umaangat ngayon. Sabi nga, yung ating weaknesses, actually, yun din yung ating strength. Yes. And either way, yung strength naman natin, minsan yun din yung ating weakness. No, basta always choose to be happy na. Ako, ang advice ko lagi is stay cool. No, whatever na dumating sa'yo na problem, stay cool. No? Stay cool. Kasi habang nabubuhay tayo, hindi po matatapos yung problema. Darating at darating, anumang problema na dumarating sa buhay natin, parang bagyo, parang kalamidad. Kahit gaano kalakas, katagal, kapaminsala, aalis at aalis po yan. So with that, thank you so much, Carolina. Thank you. And thank you din po sa panonood. No? If you find this conversation or content meaningful and relevant, no, paki-share naman po para mas marami pong makapanood ng video natin. Maraming salamat. Thank you, Carolina.